Hello! Hello po. Hi! Good morning po. Good morning. Pasensya ka na kung natagalan yung pagtawag ko sa'yo, ha? Okay lang po. Alam mo naman yung nangyari bago ka tawagan, no? Opo. Ano nangyari? Tawag pa po si BJ Cara. Anong pangalan mo po, ma'am? Ako po si Angel. Angel. Talagang ganyan kakalambing magsalita? Yung Hello? baby ko po. Hello? Ayan. Sabi ko ganyan ka ba talaga kalambing magsalita? Opo. Ilan taon ka na, Angel? 22 years old po. 22. And you're calling from what part of the world? Nasa Pilipinas ka ba? Yes po. From Orani, Bataan po. Bataan. Nakita mo na yung dambana ng Kagitingan dyan? Yes po. Naakyat mo na yon? Hindi pa po. Hindi pa? Bakit? Hindi pa naakyat yon? Hindi pa po. Okay. Naantok ka na ba? Parang naantok ka na. Hindi naman po. Nag-wait lang po. Nagwi-wait saan? Sa tawag niya. Eto, nakausap mo na ako. Hindi to guni-guni. Ako na to, ha? Ano ba? Ano ba to si Angel? Anyways, Angel, may asawa ka na? Yes po. Single? Estudyante? May ka-live-in po. May ka-live-in ka na. Yes po. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? Mag 2 years po. 2 years na. Medyo maaga ba yun o sakto lang? Plano mo talaga? Paaga po. Napaaga? Yes po. Bakit? Parang na po kasi nun nagkaroon po kasi ng family problem sa amin. Then, kinuha niya na po ako. Una po, ayoko pa. Then, tumira po ako sa bahay ng kaibigan po. Tapos, kinuha niya rin po ako dun kasi magulo po dun sa bahay ng kaibigan ko. So, jowa mo ito? Yes po. Okay. If you don't mind me asking, what happened? Why did you have to leave your house? Nagalit po kasi yung parents ko kasi anong oras na po kami nakauwi. Nung kasama ko po yung mga kapatid ko, then yung boyfriend niya, tapos kasama ko po yung boyfriend ko, nag-camping po kami sa Pag-asa. Then, inumaga na po kami ng uwi dahil nagdala po kami ng tent. Nagpaalam ba kayo na magka-camping kayo sa Pag-asa? Ayun po, hindi po. Ay, syempre, kahit sino magulang magagalit. Opo. Kaya mo na, that's in the past na. Yes po. So, napagalitan ka, naglayas ka? Hindi po, pinalayas po kami. Ha? Pinalayas? Pinalayas po kami. Ilan kayong pinalayas? Kaming dalawa po ng kapatid ko. Yung mas younger po sa akin. Saan nagpunta yung kapatid mo nung pinalayas kayo? Magkasama po kami sa kaibigan niya po. Talaga? Opo. Ganun ba talaga yung magulang mo o nun lang? Ganun po talaga. Sige. Asan kayo ngayon? Susunduin ko kayo. Ay, sorry, 2 years ago pa pala to. Anyways, nandiyan na, nangyari na ang lahat. Are you now, kumbaga, nagkasundo na ba kayo ng magulang mo? Ngayon, okay na ba o hindi pa rin? Okay naman na po nung nag-decide na po ako noon na sumama po doon sa boyfriend ko noon. Tapos, nagsabi ka sa kanya? ayun po,
Hindi po, kasi ayaw niya po kasi kaming kausapin, binlock niya po kami sa Facebook, tapos ayaw niya kaming papuntahin sa'min, gano'n. Naku. Yung kapatid mo nasaan na ngayon? Ka-live-in niya na rin po yung kasama po namin do'n. Naku. Ano ba, matitigas ba ulo yung mga Pero anak o ano? hindi naman po, parang hindi po kasi kami mapayagan sa saglit lang naman po, gano'n. Well, ayan na, nandiyan na yan. Strict po kasi yung parents po namin. Sino kasama ng magulang mo ngayon doon sa bahay ninyo? Yung 4 po pong kapatid, Marami kayo. opo. Pero ngayon okay na kayo ng mom and dad mo? Opo, okay na po kami. Okay. O ba't tayo magkausap ngayon? Yung problem ko po kasi is, yun po, yung ka-live-in ko po. Yun nga po, nagkaroon po kami ng baby. For short lang po na araw, ay taon. Ano na? Sorry, I missed that one. Ano yun? Nagkaroon po kasi kami kagad ng baby. Sa ilang buwan pa lang po kami magkarelasyon. Okay. Then, may nag-aaway po dito. Ha? Then, ayun po. Yung nangyari po sa amin, tinago ko po siya sa parents ko. Nag-work po ako sa SM, pero hindi ko po alam na buntis na po ako noon. So hindi mo agad ipinaalam sa magulang mo na buntis ka. Opo. Okay. Tapos po, kasi po natatakot po ako noon eh. Kung ano po yung sasabihin po nila. Okay. Tapos, nasa trabaho po ako noon, tapos sinabi ng mga katrabaho ko na parang lumalaki daw po yung balakang ko, parang nag-iiba daw po yung itsura po ng mukha ko. Kumbaga, yung typical signs ng buntis. Ganun. Opo, parang ganun po. Nananaba ka, parang ganun. Opo, ganun. Okay. Tapos sabi ko sa mga katrabaho po nun, regular naman po yung menstruation ko. Tapos, ayun po, nagtaka na ako nung isang buwan hindi po ako tinatnan, kaya nag-PT na po ako nun. Tapos ayun, positive nga po. Okay. Natapos ko po yung contract ko sa work ko sa SM, then nagpa-ultrasound po ako. Tapos ayun po, sabi ko sa mama ko may surprise ako sa kanya. Pero nung time na yan, alam na ng nanay mo na ka-live-in mo na yung jowa mo? Opo, alam niya na po. Okay. Well, package na yun eh. Pag magka-live-in ka, alam niya pwede ka na magbuntis nun. Opo. Okay. Tapos, bago pa po ako magpa-ultrasound, nagsasalita na rin po sa akin si mama na, ang laki ng balakang mo, ginaganyan niya ako. Tapos sabi niya, hindi mo naman matatago yan ng 9 na buwan, kaya umamin ka na. Pero di pa rin po ako umamin nun. Tapos, ang expect ko po kasi sinabi po ng kapatid ko. Kasi sa kanya lang po ako nagsabi. Okay. Tapos nagsabi na po ako nung binigay ko po yung ultrasound result. So, yun po. Tapos, ang gusto po ng papa ko magpakasal kami. Pero yung mama ko parang ayaw niya pa. Tapos malungkot po siya. Tapos ito po, ngayon po,
na nung nagbubuntis po ako, sobrang depressed po ako. Kasi yung partner ko po, parang nasanay po siya sa pagiging binata. Bakit? Anong hindi niya ginagawa at anong ginagawa niya? Yung konting aya lang po ng tropa, ng barkada, inom, anong oras po umuwi. Tapos hindi niya na po namamalayan na paglasing siya, nasasaktan niya na po ako. Tapos, Paano sinasak habang buntis tinis ka? ko po siya. Opo. God. Physical po siya eh. Malaki na po yung tiyan ko ng mga Anong dahilan niya? Ba't siya 7 nagagalit or sa'yo? 8 months. Kasi po, binabawalan ko po siyang uminom. Kaya niya po ginagawa sa akin yun. Tapos sinasabi niya sa akin lagi, hindi naman kita gaganyanin kung pinapayagan mo ko. Okay. Tapos, ayun po, hanggang sa tumagal. Marami po kami naging away. Gusto ko po umuwi. Pag umuwi po ako, di niya po ako masundo. Tapos, kakausapin po ako ni mama, ni papa. Sabi lang po sa akin na nagagalit lang daw po kasi buntis ako. Pero tinago ko kasi sa kanila na pinisikal niya po ako noon. Na? Pinisikal. Yes po. Okay. Kumbaga, ayoko pa rin pong sabihin sa kanila kasi ayoko ma-offend sila sa kanya. Kumbaga, tinago ko lang po. Tapos, hanggang sa ganun po pala yun kapag ka po kinip mo lang ng kinip. Laging uulitin niya lang ng uulitin. Yep. Because hindi siya nagsasuffer sa consequences na actions niya. Kasi hanggang ngayon po ganun pa rin siya. Hanggang ngayon? Opo. Yung pinakamalalang away po namin is kasi po nakatira po kami sa family niya. Then yung lugar po nila is compound po. Kumbaga nasusulsulan po siya ng mga tito-tita niya. Na ano? Tapos Nasulsulan na siya po? Yung bakit nagpapa-under ka sa asawa mo, hindi ka naman po siya ina-under. Ang gusto ko lang po is yung sundin niya po yung yung gusto ko po na huwag siyang uminom kasi may baby na kami, ganun. May work yan? Wala po. Asan ang tatay mo? Po kasi siya yung paminsan lang pong trabaho na nagdadrive po ng van. Sa rent po. Tapos nagmamekaniko din po siya. Okay. Tapos, nung nanganak po ako ng 3 months, after 3 months po, nag-work po kasi ako kagad. CS po kasi ako. Tapos, kaya po ako nag-work agad kasi parang ala po siyang pagkanaganang magtrabaho. Tapos, yung gatas diaper ng baby namin, umaasa siya sa ate niya.
Siya yung bumibili ng gamit ng baby, lahat. Ate niya, tas thankful din po ako sa hipag ko kasi sobrang bait po. Tapos, ayun po, nung ano po kasi galing ako sa trabaho, nung natanggap na po ako nun. Pagkagaling ko po sa trabaho, pag uwi ko, natatnan ko po nun na yun, nandun po siya sa bahay ng tito niya, nagipagkinuman, tas yung anak ko po, inalala ko. Pag uwi ko po sa bahay, wala po dun. Tas Nasaan? nalaman ko po, pinagpasapasahan na po nila. No, iba pong mag-aalaga, ganun po. Yung pinsan niya, punta dito, tas sabi niya wala na daw dun. Nandun na daw sa isa niyang pinsan, ganun po. Kaya nag-away po kami noon, tas gusto ko po umuwi sa bahay. Tas ayun po, nagkapisikalan po kami na hindi naman po ako namisikal, siya lang po. Gusto ko po kasi makita ng uncle niya yung reason kung bakit nakipaghiwalay po ako. Kasi di po nila nakikita yung physical na ginagawa niya sa bahay. Pinakita niya po mismo yung tunay niyang ugali. Nasa labas po ako, pinapauwi ko po siya, buhat ko po yung baby ko, tapos sinabunutan niya po ako sa harap po ng angkan niya po. Tapos ayun, siguro po naiintindihan naman po ng angkan niya nun kung bakit nagagalit yung parents ko. Nagpunta po ng barangay, kinuha po kami dito para po, sabi po ng barangay, kung sino daw po yung, kung gusto ko daw pong umuwi sa magulang ko, karapatan ko daw po yun. Tsaka wala daw po siyang karapatan sa bibi ko kasi Tama. hindi pa po kami kasal, tsaka Yes. baby pa po siya. Yeah. Tapos, nung ano po na yun, nasa amin po ako, kinuha niya po yung cellphone ko. Kumbaga po parang ayun po yung pang ano niya na para bumalik po ako, ganun. Nasa kanya pa po yung cellphone. Tapos konting abot niya po, binibilang niya po kung saan po siya napupunta. Tapos ba't wala nang natira. Yung binibili ko naman po is para naman po sa baby ko, pagkain. Kung tutusin nga po, wala po kaming sagot dito sa bahay. Kasi tubig ilaw, nagbabayad ate niya. Sa gamit, sa gamit wait sa lang. bahay, ate niya. So nagbalikan kayo? Opo. Naglakas loob po siyang kausapin yung parents ko. Pero una po, di pa po siya tanggap. Tapos ayoko po nun sumama. Sabi ko sa kanya, kung di niya kami kayang ibukod, di ako sasama. Nagkaroon po ng problema sa family ko po. Ano na naman? Ayun po, yung lagi po nila akong nirahan kung bakit daw po pag nagtatrabaho kung hindi ko na daw po masikas yung baby ko. Sobrang pagod na daw po ako, ganun. That time po kasi, di po ako nakauwi ng maaga nun. Kasama ko po yung mga katrabaho ko. Tapos, na birthday po kasi nung katrabaho ko, nag-aayaan po sa bahay nila din. Ayun po. Nung nag-inuman po kami, naglabasan po kami ng parang sama ng loob po, ganun. Nang hindi po nila alam ng parents ko po. Tapos, pinuntahan po ako ng kalibin ko po nun sa trabaho. Paglabas lang po ng company. Tapos, gusto niya na pong umuwi kami kasi ayaw daw pong ipakita nila mama yung anak namin
natatakot po siya. Gusto niya na pong sabi niya po magbabago na siya. Hindi niya na daw po gagawin yung ginawa niya dati. Yung mga pangako niya po na yun, parang wala naman din pong natupad. Kasi bumalik po siya ulit sa dati niyang bisyo. Okay. Tapos, nung nag-work po ako ulit, nag-resign po kasi ako nun. Tapos nag-work po ako ulit sa iba. Kasi nahirapan po ako sa trabaho ko. Yung tahi ko po kasi nun kumikirot. Kaya sabi ko, baka po magkaroon pa ako ng internal bleeding. Lipat na lang ako ng ibang trabaho, yung mas handle ko po. Lumipat po ako sa Pure Gold. Tapos, nung nag-work na po ako dun, mas madali po kasi dun eh. Cashier lang po ako dun eh. Okay naman po yung naging takbo ng buhay po namin. Nakapag-ponder po kami ng motor po, ng sidecar po. Nagpagawa po kami. Tapos, ang expect po pala ng mga tito niya nun, siya po yung bumili. Tapos, ang kinukwento niya po pala, lahat ng kinikita niya sa biyahe, ibinibigay niya po sa akin. Nalaman ko lang po yun sa pinsan niya. Tapos, sinabihan ko po. Sabi ko sa pinsan niya, kahit kailan ka ako, hindi siya nag-abot ng ganun. Nasa kanya lang lahat. Ayaw niyang ibigay. Kung magbigay man siya, binibilangan pa ako. Sabi, sinasabi ko, di sila naniniwala. Ang hirap po kasing maghanap ng kakampi. Lalo na kung kamag-anak niya mismo yung kausap po ganun. Kasi feeling po nila, kilala po kasi siya dito as mabait po. Nung binata pa po siya. Mapagbigay pong tao. Yung lahat po kasi, ang kwento po kasi sa amin dito, ng mama at papa ko, pinakwentuhan po kami ng ibang tao. Lahat daw po ng kita niya, lagi daw po siyang waldas sa barkada. Sayang lang daw po yung kinikita, kaya daw mas okay nga daw po na nagkaroon na siya ng asawa at anak. Pero, bakit po ganun pagdating po na meron na nga po siyang asawa at anak pero parang hindi niya po kami priority. Nung nagtrabaho po ako, may araw po na day off ko. Day off po para magpahinga pero kung sasabihin niya, day off niya sa pag-aalaga. Kahit na hindi naman po siya yung nag-aalaga. Pinapasa niya po pala sa tita niya, sa pinsan niya. Tapos siya po, nasa labas po, nagbibik lang po, ganun. Tapos tumatambay lang po sa tulay. Kasama po yung barkada niya. Gusto ko man po siyang iwan na. Kaya lang po, sobrang gulo din po kasi sa bahay namin. Tapos pag lagi po umuwi sa amin, lagi pong sinasabi ng mama ko, ayusin po namin, pag-usapan namin, kawawa po yung bata. Pero minsan po kasi hindi ko na po talaga matiis yung ginagawa niya pong pananakit. Alam na magulang mo yan? Alam po nila nun, sinaktan po ako nun. Hindi, yung lag ka sinasaktan.
Asan tatay mo? Kasama po ng mama ko. Alam ng tatay mo sinasaktan ka? Hindi po. Yan ang problema. Magiging iba ang kwento na ito pag alam yung tatay mo. Ba't ayaw mo sabihin sa tatay mo? Magagalitin po yan. Dapat. Dapat. Tsaka, mahirap po kasing sabihan si Papa kasi hihika po yun. Ba't mo ako At tinawagan? po kasi, Angel. gusto ko lang pong manghingi po ng advice kung nag-iisip po kasi ko kung kaya ko po bang maging solo parent. Kaya mo. Kaya mo. But of course, you need the help of your family. Nanay mo, tatay mo. Titiisin mo yung bunga ng nanay mo. Mas mainam na yun, nanay mo yun eh. Ganito, Angel, Yes po. walang pagkukunan yung payo ko sa iyo ngayong gabi para payuhan kitang wag umalis dyan. Wala akong panggagalingan. The only logical thing to tell you is to leave that premises, yung compound na yan, at umuwi sa nanay mo at tatay mo. May problema ka rin sa sarili mo eh. Opo. Oo, totoo. Yung kinagagalit mo na pag umuwi ka, nagiinom siya, ikaw din nagiinom ka rin pagkatapos ng work eh. Kaya ka nag-away eh. Pag single pa, pag magulang ka na, may mga bagay kang isasakripisyo. Opo. Wala na yung nagkaayaan, wala nang ganon. Parang siya din, di ba? Tatay na siya, dapat yung inom, dapat sa sakripisyo niya na yon. Eh kung ganyan ang katwiran ng hinayupak na yan, ganyan ka rin, nagkaayaan, ano mangyayari sa iyo, sa inyong dalawa? Opo. Pero one time lang po yun. It doesn't matter. Eh di pareho mo na yung taong kinagagalitan mo. Tama. Diba? Nagigets ko eh. May mga bagay ka talaga na na hindi mai-experience. Eh kasalanan mo kung ba't ka naandyan sa sitwasyon na yan eh. Opo. Umuwi ka sa nanay at tatay mo. Number one thing that you should do, sabihan mo yung tatay mong sinasaktan ka na lalaki yan. Number one. Humingi ka ng tulong sa tatay mo, magpasaklolo ka sa kanya. You owe that to your father. Tatay mo yun eh, hindi po pwedeng helpless siya. Hindi po pwede na wala siyang magagawa para sa anak niyang babae. Hindi po pwede yun. Alam mo, Angel, no? Except yung pagiging walang kwentang lalaki niyan tsaka nananakit. Everything else is normal sa isang pamilyang hindi handa. Nagkabiglaan kayo eh, tama? Yes po. Kala niyo madali, no? Mapapasok kayo eh. Opo. Di ba? Yan talaga yan eh. Pag bago-bago, masarap magtalik. Pag nandiyan yung relasyon, ay obligasyon, nga na. Yan talaga yon. Pero nandito na tayo, di ba, we are here na, nandito ka na sa puntong andyan yung obligasyon. Tell your father, please allow your father and your mother to rescue you. Umuwi ka sa inyo. Kung magbubunga nanay mo sa'yo, tiisin mo, ano naman? Nanay mo naman yun. Mas mainam na yun kaysa naandyan ka. Wala kang kakampi dyan sa compound na yan. Wala kang kakampi dyan. Totoo po. Wala. Wala kang kakampi dyan. May time pa nga po na pinapauwi ko siya kasi nagpa-panic attack po ako. Bakit?
Ewan ko po, palagi ko po siyang nararamdaman eh. Eh kasi nga siguro patong-patong na stress. Kinuwento ko po siya sa mama ko, tapos sabi niya, pasma lang daw po. Well, yung nanay mo kasi, and hula ko lang ito unang-una, sa pagkakakwenta mo sa akin, parang ang dating parang yung nanay mo tough love, di ba? Opo. Parang ganun, ano. Pero mas mainam na yon. Doon ka, di ba? Doon ka sa inyo. Tama ng kalinga ng nanay yung meron ka kaysa karinyo brutal ng alang kakwenta-kwentang partner mo. I'll tell you something na gusto ko maalala mo all your life. I want you to remember this. Handa ka? Yes po. Okay. Ito gusto ko itong maalala mo, ha? Kahit dumating yung panahon na patay na ako, matanda ka na, gusto ko maalala mo to, ha? Yes po. Baunin mo to sa buong buhay mo. Payo ng kaibigan. Ready? Opo. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay panahon. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Time. Time is the most valuable commodity. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Walang kayang pumalit dyan. Bakit ko sinasabi sa'yo to? Kasi gusto kong itong panggagalingan mo. It might seem like, Angel, that you are just 22 years old and you have so much time to experiment sa buhay mo. But you don't have that much time. You are wasting so much time living your life with a guy you are not happy being around with. Hindi ka masaya. Hindi ko malang narinig na masaya ka sa buhay mo ngayon. Opo. At ang bawat panahon na lumilipas hindi ka masaya ay panahong sayang. Sayang yan. Hindi mo pa pwedeng ibalik ang nasayang na panahon. Opo. Hindi mo pwedeng ibalik yan, yung nasayang na panahon. Kahit anong halaga ng pera ang meron ka, you can never bring back wasted time. Now, I want you to understand this. Ready ka, ma'am, ha? Makinig ka mabuti, ha? As we speak tonight, na makausap mo ngayong gabi, parang hindi pa sayang yung panahon mo kasi bata ka pa eh. 22 years old ka eh. Opo. Ang problema dito, baka masanay ka na sinasayang panahon mo. Kaunting panahon lang, ilang Pasko lang yan, 25 ka na. Pag nakasanayan mo yan, di ka aalis dyan. Pagpatak mo ng 25, konting hinga lang. 30 ka na. And then you look back. Tignan mo, ba 22 ka ngayon? Opo. Pikit pa mata mo. Di ba yung 12 years old ka parang kahapon lang? Parang last week lang, di ba? Opo. Naaalala natin, di ba? Yan. Tama, di ba? Yung 10 years ago, parang ang dali maalala, di ba? Ganun kabilis ang panahon. Hindi natin namamalayan. Yung pandemic, 2019, Yes po. that's 7 years ago. Nare-realize niyo ba yan? Opo. Yung pandemic, 7 years ago yung pandemic, ha? Mag-isang dekada na yan. That's how fast time moves. Time is finite. Anong kahulugan nun? Ang panahon ay nauubos. Ano ang lesson nito? Ba't ganito kita kausapin yan? Because I want you to consider this as something urgent. Umuwi ka sa inyo, palakihin mo yung anak mo, tiisin mo yung bunganga ng nanay mo. Medyo malaki na, mag-umpisa kang mangarap ulit. Bata ka pa. There's so much you can do with your life. Opo.
There's so much you can do with your life. You can be so much better than a battered girlfriend. Look at the life that you have now. Other than blessing na may anak ka, alam mo, pinapakinggan kita, punong-puno ka ng stress. Diba? Sobra po. Magpa-rescue ka sa tatay mo. Ibigay mo sa kanya yung honor to rescue you. Naintindihan mo? Yes po. Yeah. That's the most wonderful part of your story. You are young. Alam mo, when we are young, hindi natin alintana yung consequences ng pagkakamali kasi maraming panahon para itama eh. Pero hindi para sayangin mo yung panahon mo. You can be so much better. So much better. Alam, may anak ka, ang sarap maging inspirasyon yan. Tingnan mo, nagtatrabaho ka kahit may tahi ka. Nung wala kang anak, hindi mo gagawin yan eh. Totoo po. Di ba? Oo. Because you have so much excuses. Stop escaping your mom. Mabuti na yung sa kanya ka mapikon dahil nagbubunga ka kaysa naandyang ka. Sinasaktan ka ng hayop na yan. Give your father the honor to rescue you. Okay po. Can you do me a favor? Pwede ba bigyan mo ako ng favor? Can I ask you for a favor? Ano po yun, Papa Joe? Can you leave and go home as soon as possible? Yes po, Papa Jack. Save yourself. Yeah. Nalulungkot ako. Age ka ng anak ko eh. Dahil mo nang pinagdaanan sa edad na yan. Ka-age mo yung anak ko. Ako bilang tatay, it would kill me to realize that I am missing the chance to save my daughter when she needs me. Nakakamatay yun bilang tatay. Nakakamatay yun bilang tatay. That's the first assignment, ha? Magpa-rescue ka sa tatay mo. Never allow this guy to lay his hands on you ever again. Thank you po, Papa Jack. Pabalitaan mo ako, ha? Yes po. Kung pwede bukas umuwi ka na, ha? Opo. Please. Yes po. One day, magtatagumpay ka sa buhay. Huwag mo ko kalilimutan, ha? Kung nasaan man ako, saan man ako dalhin ng buhay, pag matagumpay ka na, hanapin mo ako, magpasalamat ka sa akin. Huwag muna ngayon. Opo, Papa Jack. Promise? Yes po. Asaan ko yan. Hindi ko man maalala yung kwento. Asan man akong buhay. Ano man ang ginagawa ko sa buhay.
if I'm still around, even I'll be on my deathbed, please look for me and say thank you to me. Not tonight. Apo, Papa Jack. Not tonight. Utang mo sa akin yan. Yes po. I will talk to you soon. Yes po. Bye-bye. Thank you po.